panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number
morning, Jesus. Good morning, Jesus. Magandang umaga, mga kapatid. Panibagong araw po, napupunuin natin ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Kamusta naman po ang tulog ninyo, mga kapatid? At kamusta naman po ang gising ninyo? Para po sa lahat ng mga nagbabiyahe, ingatan po kayo ni Lord hanggang makarating po kayo sa pupuntahan ninyo. At pati na rin po yung pabalik ninyo mamaya sa kanya-kanyang bahay. Sa lahat po ng ngayon lamang namin nakasama, welcome po sa inyo. At dun po sa palagian naming nakakasama sa live streaming na ito, welcome back po. At sa araw po na ito, kasama ko si Brother David para po sa ating VOTD. Magandang umaga po mga kapatid. Sa VOTD po natin ngayon, ang word po natin is Jeremiah 33:3, which is my life verse po. Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Bale, hinati ko po siya sa dalawa. Call to me and I will answer you, then and show you great and mighty things which you do not know. So, balik-tanawin muna natin yung buhay ni Jeremiah. Si Jeremiah po kasi, nung time na to, etong Jeremiah 33:3, nasa prison po siya. Pinakulong po siya ni King Zedekiah na kasi may inutos si Lord kay Jeremiah, nasabihin kay King Zedekiah na we must repent and turn to God. Kasi ito po yung time na prophesy ni Jeremiah po yung the fall of Jerusalem po. Bale, Jeremiah was already hopeless kasi talaga pong si Jeremiah kasi nakakulong na. So, hindi na siya pwedeng makapag-preach po dun sa mga tao sa Jerusalem. So, si Lord nangusap kay Jeremiah. Ito na po yung Jeremiah 33:3. So, umpisa na po natin. Call to me and I will answer you. Pag sinabi natin call, this is, para kay Lord, this is an invitation para po sa lahat sa atin. Sa lahat ng tao dito sa mundo. Then, dito nga sa, and I will answer you, answer is a promise that the Lord gave to us na whenever we call Him, and He will always answer. So that we can fully depend on Him and to rely on Him wherever we need Him. So, example na lang natin, ngayon pong COVID-19. Kasi marami ngayong, many people in the world are unemployed because of economic crisis. Kumaga parang, marami ngayon nagiging hopeless kasi medyo mabigat nga po yung sitwasyon at kagulat-gulat nga po yung naging effect nitong COVID-19. So, minsan talaga si Lord gagawa siya ng paraan para i-shake yung kung ano man yung pinangahawakan natin. Kung ito ba ay, kumaga parang kung saan tayo busy, relationship, business, then work, friends. So, parang nakakalimutan na natin siya. Pero si Lord, lagi lang po nating tatandaan na kaya niya sinashake yung things kasi we need to really rely on God. Kasi si Lord lang namang talaga ang kaisa-isang Diyos na pwede nating kapitan sa mga panahong ito. Then, next is, and I will show you great and mighty things which you do not know. Hindi po natin alam kung ano yung susunod na plano ng Diyos, pero we can assure na meron siyang gagawing hindi natin maisip, hindi natin ma-describe sa words na mga bagay na i-add niya or i-remove niya sa buhay natin. Tapos, example na lang din po, kasi ngayon pong COVID-19, syempre, may pagkakataon. Ako po kasi naghahanap pa po ako ng work. So, hindi po ako, although hindi naman po talaga ako nag-expect ng kung ano man in return sa mga, kunyari,
dito nga sa live streaming kasi syempre service to kay Lord. So, meron kasi si Lord na tinatawag na unpredictable blessings. Kumbaga parang si Lord, ibibigay niya sa'yo kahit di mo pa kailangan. Bibigay niya sa'yo kahit di mo hinihiling. So, ikaw, talagang thank you Lord ka na lang kasi hindi mo siya hinihingi. Ibibigay sa'yo. Ipagkakaloob niya sa'yo. Sabi nga dito sa Psalms 27 verse 2, sa Good News po, "It is useless to work so hard for a living, getting up early and going to bed late. For the Lord provide for those He loves while they are asleep." Sa huling verse ko po, dito po sa Isaiah 55 verse 8 to 9. "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So kung ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon, tawag lang po tayo kay Lord kasi alam niya po yung damdamin natin. Alam niya kung gaano tayo nahihirapan. Alam niya kung gaano kabigat sa damdamin natin at gaano tayo nahihirapan dito. So, may tanong ako, bakit hindi tayo mag-depend, mag-rely, isik siya at mag-pray sa Kanya? Thank you, Lord po. Amen. Ang galing naman ang aking kasama ngayon Alam niyo, pinag-aralan ko rin kasi yung historical background nitong kanyang word. At tama yung sinabi niya. Nakakulong si Jeremiah nung isulat niya ito. Ang depressing pa doon, kung sa iba nangyari yon. Nakulong siya for his faithfulness in delivering God's message. Kasi kaya siya nakulong, sinabi niya kung ano yung katotohanan kay Haring Zedekiah, kung ano yung ipinararating ng Diyos. Kaso hindi nagustuhan kung ano yung katotohanan. Marami po sa atin ngayon, minsan di ba mga mahal natin sa buhay, napagod na rin po ba kayo ng kasasabi sa kanila na dapat ayusin mo yung buhay mo, dapat lumapit ka kay Lord, dapat itigil mo na yung ginagawa mo. Napagod na rin po ba kayo ng kasasabi, lalo na doon sa mga mahal sa buhay? Ganito ang sitwasyon po ni Jeremiah. Kasi preach siya ng preach, di ba, Brother Opo. David? Preach siya ng preach, pero wala namang gustong magbago. Ayaw nilang bumalik ulit kay Lord. Alam niyo ba na sa Jeremiah 20 nga, verse 9, umayaw na siya. Ayaw niya na. Pagod na siya sa kaka-preach, wala naman nangyayari. Umayaw na po siya. So, itong promise na to is a promise of hope sa lahat po ng mga nagsasawa na at napapagod na sabihin yung katotohanan sa mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, at sa ibang tao, tas ayaw namang makinig. Ito yung hope, yung word ni Brother David. Tawag tayo kay Lord kasi alam nyo, papasok ulit dito yung Ecclesiastes 3:11 na He makes all things beautiful in its time. Ay, di ba, Brother David? Amen po. Yan, thank you. Ang galing naman. Thank you, Lord. Okay, mananalangin po muna tayo, mga kapatid, bago tayo magdire-diretso sa ating live streaming. Lord, maraming salamat po sa paalala niyo po sa amin sa araw na ito, na hindi po kami dapat magsawa at manghina sa pagsabi ng katotohanan sa lahat ng aming mga makakasalamuha sa buhay. Dahil ang salita mo po ang nagliligtas sa amin lahat, kaya dapat hindi po namin ito pagsawaan na i-preach. Whether people accept it or not, Lord, we will still preach the Word of God. Kaya Lord, salamat po sa reminder na ito. May we always be reminded, Lord, na sa mga ganitong endeavor na ibinigay mo po sa amin, you are always with us at hindi mo po kami pinababayaan. Kaya salamat, Lord, sa message of hope na ito na ibinigay mo sa amin sa araw na ito at maging baon po namin, Lord, sa maghapon namin para po ang lahat ng aming mga makakasharean, Lord, mapipreach ng Word of God, kayo po ang kikilos sa kanilang mga puso. All we have to do, Lord, ay itanim namin ang binhi ng salita mo at ikaw ang magpapalago nito.
Salamat po, Lord, at manguna po kayo sa lahat ng aming gagawin sa live streaming na ito because all this, Lord, is for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Ang ating verse of the week. Ayan. Okay, ilalagay natin siya ngayon nang nakatakip na yung mga iba. Okay? Kaya po ba natin na i-memorize, kaya ba natin yung sabihin ng buo kahit may mga nakatakip na dyan? Brother David, kaya mo ba yan? Amen po. Sige nga. Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Galing naman. Okay, may jacket si David. Mga kapatid, kayo po ba, nakasabay po ba kayo sa kabila nung nakatakip? So, kailangan ma-memorize niyan. Thursday na ngayon, meron na lang po tayong 2 araw. Dahil hanggang Saturday lang po yan, mga kapatid ha. 2 more days para po ma-memorize natin yan. Okay? Make sure mga kapatid na sinasabayan niyo po kami kasi ito po ay kapakinabangan sa ating spiritual life. Sabay-sabay po tayo na makaka-memorize ng mga verses pagka sinusundan natin yan. Okay mga kapatid, alam niyo ba na meron po kaming sorpresa sa inyo sa araw na ito. At ito po ay may kinalaman sa ating Throwback Thursday. Ito pong Throwback Thursday na ito, yan, Throwback Thursday. Yan pong Throwback Thursday na yan, for this day, ay memorable po sa ating community. Kasi po, ito ay ang ating first album launching after the storm. Parang hindi lang storm, after the dilubyo. Di ba? After the storm na nangyari sa community natin na before, ang tingin natin parang hindi magandang pangyayari, ano? Pero it turned out to be the plan of God. Okay? Pero ito po ay memorable, itong throwback na ito, mga kapatid. Kasi ito ang album launching po natin na ang hawak lang po natin ay salita ng Diyos. At ang panangga natin ay pananampalataya. First talaga to, sa lahat ng pag napanood nyo yan, ang costume natin, matutuwa kayo. Mamaya sasabihin ko sa inyo. So mga kapatid, get ready for this day ha. Talagang ito throwback po natin dahil nga memorable itong ating throwback na ito. Panoorin po natin siya. Yan po ay ginanap natin sa SMX, sa may Mall of Asia. Araw-araw, sasambitin Yan ang ng ating labi unang-unang ko. Okay, album launching. sa akin, tanging ikaw Ayan, buhay pa si Nanay Luisa. ko. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ayan. Nakikita niyo ba? Panoorin niyo yung costume namin, oh. Ang mahal kaya niyan. Isip ko, bawat saglit, ikaw ang tibok ng puso ko. Ang pag-ibig mo sa akin ay hindi nagmamani. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yan po ay year 2009. Ikaw ang dakilang Medyo madilim lang talaga to. tatas, wala kang katulad. Ayan po ay ang CSM. Diyos, Noong mga panahon na yun ay Jabberwockies. araw-araw, Uso. magpupuri ako sa iyo. Araw-araw,
harapan dahil may nakasuot. Pero si Davey, ayun si Angel yan, di ba? Mahal na mahal kita Si Angel yung nasa gitna. Tapos si Ate Pia yun, di ba? Bawat saglit Oh. Si Sister Charm Melgar ng Mendez. Kasama yung taga San Pablo sa likod. Ayun si Mama Cora, oh. ang tibok ng puso ko. Na na kay Lord na ngayon. At si Mama Choli, Ang na na kay Lord na rin. sa akin ay hindi Amix pala yan. mamalim. Mahal na mahal San kita, Pablo, oo. Panginoon. Ikaw ang Payat ka ni Beng doon. dakilang Oh. Diyos na Ay, ang payat din ni Doc. tagapagligtas. Wala kang katulad. Ay, hindi payat si Jamie doon. Nag-iisa kang Diyos. Sister Cring and Sister Nani, Dikitanan. Ay, hindi rin payat si Tita Sally. Ang taga San Pablo, may kasama lang East. Yan. Sister Sally. Uy, oh, throwback talaga yan, oh. Ayan ang ating VFG. Ay, mali. GOG. Gift of God. O, diba? Ang liliit pa nila. Oh, Ikaw ang dakilang. nakita niyo po ba? Maliliit pa. Nagsaserve na kay Lord. Oh. Hanggang ngayon, sila nang kumakanta. Wala kang Yan si Brother Enol. Si Brother Enol, no, walang pagbabago. Oh. Isa kang Diyos. Si Mr. Ariel, Pastor Simple. Mga mga nagtabaan lang sila ngayon. Lahat sila payat nun eh. Sa'yo, Oh, diba? Oh. araw-araw. Nol, oh. Sasambitin ng Si labi Duco. ko. Ang payat ni Doc. Okay, buti mo. Kamukha siya ni Daryl Ong, no? Tanging ikaw. Kaya mahal Si na Mr. mahal Arnold yun, kita, no? Si Inday, oh. Panginoon. Sister Zenny, Radam. Mamang, ayan ka noon. Alam nyo yan ang ano natin. Yan ang concert natin na lumampas tayo ng 1,000 sa attendance. I will trust in thee. Ayan, throwback talaga. O, si Joel, mas malaki pa yung kanyang bass. Si Gabi, ni Brother Larry at Sister Mabel. Si Jean. I will praise Baby pa sila. Oh, si Ate Maggie, oh. Pangarap niya na talagang kumanta pala, no? Bata pa, oh, si JB yan, oh. He's mighty indeed. Uy, ang paborito ko pala nandyan, eh. Great is the Lord. Oh, Ayan, si Brother Kale Eguia. His will last forever. His kingdom Payat ko will dyan. for all the earth. Siyempre, dumaan tayo ng pagsubok, eh, kaya namayat. His name is Counselor. Sister Jonalyn Chua ng His name Paco is Prayer Jesus, Group. the King of all kings. He's high. Si Brother John Banyagale ng San Pablo. I will trust you with Si all Ate Grace, oh, of Sister my Lisa. heart. Si Sister Ami Hernandez. Great is the Lord. Macholi. He's mighty indeed. Si Mama Cora. Great is Sister Mana. Payat din ni Sister Mana, oh. all glory to Him. Si Mama Linda, oh. And His faithfulness will last Brother forever. Joel. His kingdom Brother will Johnny. reign over all the earth. Great is the Lord. He's mighty indeed. Yan ang ating San Pablo Great is the outreach. Lord. All Alam niyo ba glory dyan, to yung Him. mga outreaches natin, bus by And bus His na dumating dyan faithfulness sa will last SLS. forever. Napaka-overwhelming His po kingdom niyan will dahil reign over all the hindi mo earth. ina-expect na ganyan ang His maging name is nangyari. So, wonderful. yan si Sister Mila His name is Santarinala. Counselor. Kasama ang mga taga His name is Jesus. Kanyang backup. O, si Kuya Bong, Of oh. all kings. Sister Annie. Sister His name is Annalyn. higher. Sister Menchi ba yung nasa likod niya, no? I will praise you with all
Low budgeted kasi yun. O, di ba? Naka-t-shirt. Ha? Where is the Lord? Tambourine dance po yan, pero wala kaming tambourine kasi walang pambiling tambourine noong mga panahon na yun. O, di ba? Sino magsasabi? Si Ate MJ ba yan? Oh, glory Si to Jolly ba Thee. yun? Sino yun? Sarah? Oo, ang payat. And Si His Ate Bea. faithfulness will last forever. Ayan ang tao, ang Kingdom dami, no? will reign Alam niyo over kaya all nakakatuwa the yan. Talaga earth. pong low budgeted He and is the yet, Prince of Peace, grabe yung ano, si the Lola Evelyn, everlasting no? Father, the Redeemer of my soul, the covenant-keeping God, the greatest physician, the beginning and the end, the rock of all ages. His name is Jesus. Thank you, Lord. Di ba mga kapatid, ang sarap naman talagang mag-throwback kapag ka naaalala mo yung ginawa ng Diyos nung mga panahon na yon. Alam nyo, low budgeted lang po talaga yan. Alam nyo ba yung ano, yung costume namin nung kumakanta kami, sina Sister Sally, ganun. Nakita nyo, terno-terno kami. 150 lang yun. 150 lang yung blouse na yun. Hindi ko alam kung saan ko natagpuan yun nung naghahanap ng costume. Pero alam nyo, thank you Lord po talaga dyan sa ano na yan. Parang yan ang pinakamarami nating attendance sa lahat ng ano natin, di ba? Lahat ng concert natin. At ano po, nakakatuwa kasi after nung nakakaiyak na nangyari at sa dami nung mga, napansin niyo yung payat ko doon? Kasi mahirap matulog pagka maraming iniisip nung mga panahon na yun. Pero grabe po, yung naging resulta na hindi mo ine-expect na after nung shaking na nangyari, ganun karami ang pupunta doon sa album launching natin na yun. Tapos, yung mga members natin, hanggang ngayon naman, ganun pa rin po. Kaya buong puso naman kami nagpapasalamat sa inyo kasi tuwing concert natin, pamasahin nyo, costume nyo, di po ba, yung time na ino-offer nyo po kay Lord, na wala naman po kaming maisukli, kung hindi yung pasasalamat lang po, hanggang ngayon, ganyan pa rin po tayo, kaya salamat kay Lord sa lahat ng mga kapatiran natin na nakakasama po sa mga ganong event. So, thank you Lord, talagang hindi namin makakalimutan po yan dahil sobra po talaga ang ginawa ng Diyos sa atin dyan, yung kabutihan niya sa atin. Kaya po, sa araw na ito po, gusto po naming mag-offer sa inyo ng throwback talaga. Na itong mga ilang awitin dito sa ating concert na ito at album launching, gusto po naming i-offer ulit kay Lord bilang pagtanaw doon sa kagandahang loob na ginawa niya sa atin. And we also want to share it with you, to offer it also to you. Dahil simula po noon, kayo na po ang kasama namin hanggang ngayon. Kumbaga, hindi nyo kami iniiwanan, hindi nyo kami pinababayaan, kasama pa rin po namin kayo hanggang ngayon. Kaya wag po kayong aalis at panoorin nyo po yung hinanda po namin para sa inyo sa araw na ito. Let the songs minister to you. Ito na po mismo ang word na gusto naming i-share sa inyo, ang mga messages po ng mga awitin na gusto po naming i-offer sa inyo. So dyan lang po kayo mga kapatid at babalik po kami. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Purihin po ang ating Panginoon, March 18, 2009, nang ibigay po sa akin ni Lord ang awiting ito na dahil kay Kristo. During my quiet time, nalid po ako na isulat ang lahat kong kasalanan simula nung ako po ay bata.
hanggang sa kasalukuyan na naglilingkod kay Lord at kumisan nagkakamali pa rin. Pero salamat na lang sa Panginoon, sabi nga po sa Isaiah 1:18, gaano man karumi kayo sa kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng iyan at kayo gawing busila sa kaputian. Kaya ako po'y naniniwala na sa pagkamatay ng Panginoon at pagkapako niya sa krus, ang lahat ng ating kasalanan na nagawa sa Kanya, ito ay Kanyang pinatawad. At tayo po ngayon ay mayroong bagong isip, bagong puso at bagong buhay dahil sa Panginoon. Kaya wala tayong gagawin kundi magpuri sa Kanya. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay na taglay ko ngayon. Purihin ang ating Panginoon. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo nabawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo nabawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo nabawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo nabawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Napako siya sa krus dahil sa tao, namatay siya para sa'yo. Pag-ibig niya'y wagas, hindi kumukubas, kaya't purihin siya. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? 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 Dahil kay Kristo nabawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo nabawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo
Kala niyo ba, mga kapatid? Oo. Kung todo effort yan, di ba? So yan po ang unang awitin na na compose ni Minister Jeff na nai-record po natin. Sabi niya kanina, inisip niya lahat yung mga nagawa niya kay Lord, hindi ba? Pero anong man daw ang nagawa natin, kaya palang patawarin. Kaya nga sabi nung awitin, dahil kay Kristo, na bago ang buhay ko. Ilan po sa atin ang boldly can say that kahit na sinong makaharap natin, hindi po nila pwedeng i-refute yung salitang yan dahil mismong tayo ay naka-experience na binago ng Diyos ang buhay nating lahat. Kaya nga ngayon, ang lalakas ng loob natin na magsabi, alam mo ba, dating ganyan ako, pero ganito ako ngayon dahil kay Kristo. Napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko, buhay ko, puso ko. Nabago po talaga ang takbo. Dahil dati, naku, ano ba, ako nga, hindi ko magugustuhan yung dating ako Ako na nga po ito Pero hindi ko pa rin magugustuhan yung dating ako. Pero thank you Lord. No, dahil kay Kristo, nabago lahat ang takbo ng buhay natin, ng isip natin, lahat. Ito ay patungo na lahat ngayon kay Lord. Kaya thank you Lord kay Minister Elmer, Minister Andy at si Brother Louie. Yan, doon sa kanilang effort. Anong oras na kayo natulog kagabi mga kapatid? Napuyat po sila dyan, ha? Yan, all for the glory of God naman po. Kaya hintayin naman po natin kung ano yung susunod nating awitin. Huwag po kayong aalis mga kapatid. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Okay, ito namang awit na para sa iyo lamang. Na-inspire ako dito kasi sometimes ang tao, they claim the glory. Pero ang glory po talaga ay para sa Panginoon lang. Kaya this song was given to me to give Him all the glory. Amen. Para sa iyo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon, pangako mo'y tinutupad, maasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di nagmamaliw. Ikaw, Panginoon, ang banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon,
pangako mo'y tinutupad, maasang lagi para sa'yo, Jesus, ang papuri. Aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon, pangako mo'y tinutupad, maasang lagi para sa'yo, Jesus. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon, pangako mo'y tinutupad, maasang lagi para sa'yo, Jesus, ang papuri. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan kay Kristo. Glory to God. Yan. Ayos, no? I became a fan. Thank you, Lord. Alam nyo, kinakabahan kasi ko kay Minister Arnold. Kasi yung awiting niya, mas matangkad pa kaysa sa kanya. Kaya pagka nagpa-practice, sabi ko, tama na, baka maubos yan. Kasi po, napakataas ng awitin na yon. Pero kapag ka ito'y inoffer mo kay Lord, talagang sasamahan ka po. Thank you, Lord, sa awitin na yon. At napakaganda naman ng mensahe na gusto pong iparating sa atin ito. Na all glory belongs to God alone. Hindi po kung kanino. Kasi lahat naman po tayo walang magagawa kung wala ang Diyos. Kaya kailangan, pag merong mga nangyayaring maganda sa buhay natin, let us give glory to whom glory is due. Yun po ay sa Panginoon lamang. Kaya ganda ng awitin na yon. Originally, ikaw rin ang umawit nito, Nold, Siya din ang umawit nito. Pero yung kanina, sabi ni Sister Aida, akala daw niya mag-hip-hop yung tatlo. Mukha bang pang hip-hop? At sabi naman ni Minister and Brother Enol, pwede daw, pwede. Oo. Kasi si Brother Enol ang originally na umawit nung kinanta nung tatlong kapatid natin kanina. Sabi, pwede. Pwede yung mga steps nila, Nol? Nagaya ba si Uncle Boy? Okay. At nakakatuwa naman po ang message ni Sister Melalog. Ang sabi niya, thank you Lord, dahil kay Kristo, masaya tayong lahat sa kabila ng hindi magandang nangyayari sa ating paligid. Tama po yan. Kailangan maging masaya tayo kasi pampalakas ng immune system, ang joy, mga kapatid. Kasi when you worry, according to the sabi nila, hindi ko alam kung doctors or scientists, pero studies revealed na ang worry po can lower your immune system up to 60%. So, mga kapatid, baka hindi tayo mamatay sa COVID, mamatay tayo sa kawo-worry natin at takot. Mga kapatid, put your trust in God, for God never fails, mga kapatid. Okay.
Thank you, Lord. Okay. Wag po ulit kayo aalis ha. Abangan nyo naman po kung sino ang susunod nating aawit. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan. Kailangan ko ang iyong gabay. Ito pong song na to, ibinigay po ni Lord. Alam niyo naman po kung ano nangyari sa ating community. Noong mga panahon po na yon na medyo mahirap po talagang maunawaan yung mga nangyari. Pero dahil po sa awitin na to, ito po bali ang naging instrument ni Lord para maging magaang dali ng lahat ng bagay. Lahat po tayo, kung wala ang gabay ni Lord, baka po hindi na natin alam kung saan tayo pupulutin. Pero dahil sa awitin po na to, naging kalakasan po to sa amin, lalo-lalo na po sa akin, nung mga panahon na yun. Kaya yung awitin ang sabi doon, kung wala ka, paano na ako? Pero pag nandyan po lagi si Lord, lahat ng bagay makakaya. Kailangan ko ang iyong gabay sa araw-araw. Kung wala ka, paano na ako? Salamat sa bagong buhay na kaloob. Papuri sa'yo lang ibibigay. Ang puso ko'y nagpupuri sa'yo, dakila ka sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Papuri sa'yo lang ibibigay. Kailangan ko ang iyong gabay sa araw-araw. Kung wala ka, paano na ako? Salamat sa bagong buhay na kaloob. Papuri sa'yo lang ibibigay. Ang puso ko'y nagpupuri sa'yo, dakila ka sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Papuri sa'yo lang ibibigay. Luwalhati sa'yo lang ibibigay. Lahat ng papuri sa'yo lang. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan. Meeting.
Di pa tapos umaalis na, ano, mga kapatid. Yan po ang ating, kung merong father and son, meron namang mother and daughter. Pero hindi ako yung end. Si pastor kasi sa father and son, siya yung end. Ako hindi yung end, ano. So, thank you, Lord, sa mother and daughter tandem na yon. Nakita niyo po, si Mami Paz. Mami Paz, ilang taon na po kayo? 76 years old. So, wag niyo pong gawing dahilan ang edad para hindi makapaglingkod kay Lord. Ayan. Kaya si Mami Paz, di ba? Kaya si Mami Paz, itong sabi niya, pero alam niyo po ba na si Mami Paz, dumanas siya nung 2 months ago ba yun, Mami Paz, na naka-experience siya ng sobrang pain? Namamaalam na po siya sa aming lahat. Nagbibilin na siya. Yung mga kayamanan niya, na invisible, ipamamana daw kay Minister Jerry. Yung mga visible, ipapamana kay Sister Maripaz. Pero alam nyo, sabi niya, itong natitirang buhay ko, sabi nga niya, buti na lang daw po, nakabalik siya kay Lord. Kaya itong natitirang mga taon pa yan, Mami Paz, ha? Hindi mga araw. Itong mga natitirang taon po niya, thank you, Lord, at binigyan daw po siya ng another chance ni Lord para ma-i-offer sa kanya yung natitirang taon niya sa pagsisilbi sa kanya. Kaya hanggang ngayon po, 76 years old yan. Siguro sa mga ibang prayer group, nakita niyo po siya na pumupunta pa sa inyo. Kasama si Sister Ched na ang edad ay 76 din. It's a tie. O, di ba? Tapos parehas pa sila na magkasama sa prayer meeting minsan na pumupunta po sa inyo. Mga senior. Si Lord ang kasama nila. Nagbabiyahe po yan, mga kapatid. So, walang dahilan, no? Para masabi natin, kasi ganito na akong edad, kaya hindi na ako makapaglingkod. Yan. Going back to the song. Napansin niyo po ba yung video ko kanina? Di ba? Hagad-hagad lang ang peg po. Di ba, mga kapatid? At ang payat ko po doon. Pero ayoko po yung weight loss process ko doon. Kasi yung weight loss process doon, hindi sinasadya. Dahil sa nangyayari nung mga panahon na yon, hindi ka makatulog. Gabi na, minsan umiiyak ka pa po. Kung ano ba itong nangyayari na to. Tapos, kahit na may pagkain na masarap, hindi mo pala makain kapag yung isip pala punong-puno ng mga pag-aalala. Mga kapatid, no? Tsaka yung luha at sakit, maaalintana mo rin pala. Ang hindi mo pala maaalintana yung masarap na pagkain kapag ganon. Kaya ito pong awitin na to, ibinigay sa akin ni Lord na kailangan natin ng gabay ni Lord. Kasi kung wala talaga siya, hindi mo nga alam talaga kung saan ka pupulutin, mga kapatid. Salamat na lang po, kaya kahit na minsan, tayo mismo ang bumibitaw kay Lord sa sobrang hirap ng dinaranas natin. Buti na lang ang Diyos never lets go of us. Kasi talaga pong alam niya sa mga ganong panahon, sa mga ganong pagkakataon na hirap tayo, dun po natin kailangan ang kalakasan niya. At naalala niyo yung footprints in the sun? Sabi niya, kaya isa na lang. Sabi niya, Lord, bakit naman ganun? Kung kailan sobrang bigat nung dinaranas ko, tsaka mo ko iniwan. Sabi ni Lord, paano kita iniwan? Isa na lang yung footprints eh. Nung nag-uumpisa pa lang ako dito, 2 yung footprints, isa sa'yo, isa sa akin. Tapos nung mabigat na, isa na lang yung footprints, iniwan mo ko. Sabi ni Lord, anak, yun yung panahon na kinarga na kita. Kaya yung nakikita mo doon, footprints ko na lang yun kasi kinarga na kita. Thank you, Lord, kaya mga kapatid. Ay, nakakaiyak yung sinabi ko. Yan ang mahirap sa nagre-reminis, mga kapatid. Pati yung emotion kasama. So, pati emotion, tino-throwback, i-throw away na lang natin. Throw away na lang the emotion. Pero hindi, maalala mo lang pala kung gaano yung ginawa ni Lord, Imaginein mo, yung pinaka masaklap na nangyari sa buhay mo, kinarga ka na niya.
Kaya wag niyo sasabihin iniwan kayo ni Lord, hindi po. Doon siya pinaka-present kasi doon yung pagkakataon na alam niya na kailangan na po natin siya. Puputulin ko na kasi maiiyak na po ako mga kapatid ha. Pero hindi pa natin puputulin yung ating song offering kay Lord. Diyan lang po kayo mga kapatid, babalik po kami. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Itong one of my favorite song, yung Ikaw Lamang Jesus, na binigay sa akin ng Panginoon kasi yung Psalm 119, 105, na tunay na pinakita sa akin ng Panginoon ang kanyang katapatan sa kanyang mga salita, na tunay na ito yung aking gabay at patnubay ng aking buhay. Kaya ito po yung awitin.
Thank you, Lord. Glory to God. Salamat sa Diyos. Okay, mga kapatid. Gusto kong basahin yung inyong mga comment. Ano po? Ang sabi ni Sister Glo Garcia, kaya pala maganda ang boses ni Sister Maripas, may pinagmanahan. Di ba? Ang sabi naman ni Sister Connie, si Sister Connie ang nagsabi nito, ha? Connie Manalad, hindi mo siya maaaway dahil nasa Amerika siya. Mas magaling yata si Mami Paz. Peace daw, Sister Beng. Thank you, Lord. Ayan po ay mga talent na ang Diyos din naman po ang nagbigay, kaya ibinabalik lang po namin lahat kay Lord. Sabi naman po ni Sister G. Aquino, Sister Ria, yan din yung song na kinakanta ko lagi, lalo na noong time na gusto ko nang bumigay. Thank you, Lord, sa mga songs na bigay sa atin ni Lord. Thank you, Lord, sa mga songs natin kasi through it, nararamdaman natin ang love ni Lord sa atin. Sabi ni Sister Mers, Kapis, nakakaiyak, Sister. Oo nga, sis, nakakaiyak nga po. Ang kabutihan ng Diyos. Sabi naman po ng kamag-anak ni Sister S. Pisahol na nasa California, saan daw ang venue? Ito po ay isa lamang sa mga bahay ko na pinagkaloob ng Diyos. COVID ngayon, kaya napapansin po ninyo, yung dagat, wala pong masyadong tao. Meron po akong beach house. Ayan po, kaya walang tao ngayon. Marami po ako niyan. Gusto niyo bang ipakita ko sa inyo ulit? Yung isa pang bahay ko po. Ayan. Salamat po sa pakikinig ninyo, ay panonood po ninyo mga kapatid. Kami po'y naaaliw lang din sa ating mga background. Thank you, Lord. Para po tayong mga yayamanin. Glory to God. Ayan, oo. Kaka, thank you. Lahat ng dumanas ng mga ganun, ramdam talaga. Ayan. So, basahin pa natin yung iba. Nawa maging okay na ang lahat. Back to normal para sama-sama ulit tayo sa prayer meeting. Alam nyo mga kapatid, talaga pong namimiss natin ang isa't isa. Sabi mga sis, miss you all. Nakita nila kayong lahat. Ayan. Talaga naman po namimiss nyo kami kahit nakikita nyo kami everyday. Salamat naman, mga kapatid. Hello, Sister Feli Calao na nasa Palm Spring na nanonood ngayon. Tama, sabi ni Lola Feli Alaray, thank you, Lord, kasali din ako dyan. Totoo, hindi dahilan ng edad. Totoo yan. Si Nanay Feli nga, ika-ika pa. May na nga yun sa paa, di ba? May tama na sa paa, pero hindi mo talaga mapapasuko. Mga kapatid, yung mga anak nga sabi nila, ang hirap daw magpalaki ng magulang kasi may edad na. Gustong-gusto pang maglingkod kay Lord. Naku, wag nyo na pong pigilan. Ganun talaga, ihatid nyo na lang po at yun po ang kaligayahan na lang ng mga seniors natin, ang maglingkod kay Lord. Alam nyo kung bakit, mga kapatid? Kasi po, buong buhay po nila, sila ay nagtrabaho at nag-aruga sa mga anak, pinaglingkuran hanggang sa mga apo. This time, give it to them dahil gusto po nilang i-offer yung nalalabing panahon nila sa paglilingkod kay Lord. Total naman po yung napaglingkuran na nila tayong lahat. Ibigay na po natin yung maliit na kaligayahan na nga lang po yun, mga kapatid. Kaya pagka gusto pong umattend ng mga seniors nyo sa bahay, ng mga prayer meeting, huwag nyo na pong pigilan. Sabihin, baka mamaya merong mangyari sa kanila dun. Huwag po kayong mag-alala. Iingatan po sila ni Lord. Baka mamaya maging ganito pagka pinuntahan namin. Di bali po, maligaya naman sila. Yun. Pabayaan nyo na pong mag-serve sila kay Lord. Yun po ang gusto nila, mga kapatid. Sabi ni Sister Trining, ganda ng hotel, pero parang walang nag-check-in. Sister Trining, COVID nga. Kaya walang mga tao. By the way, Sister Trining, hindi po yan hotel. Yan po ay bahay bakasyunan ko. Yan po ay aking beach house. Okay?
Oo. Hello, Sister Christy. Hello, Comfy family daw po. You have a great music ministry. Glory to God po. Love their songs. Alam niyo po, ito ang isang pinagpapasalamat po naming lahat sa Comfy. Yung pong mga awitin natin na i-record natin at inilagay natin sa album. Meron na tayong ilang album? 9, including the Christmas songs, which are also original songs. Alam niyo po ba na hindi lang worker ang mga nagko-compose ng awitin dito sa Comfy? Pati po ang mga members po natin. Lahat po yan ay original songs na bigay po ng Diyos. Kaya dito po, tinitreasure namin. Sabi nila, yan namang sa Comfy, mga makabayan. Puro awitin lang nila ang kanilang mga kinakanta. Totoo po naman, mga kapatid. Alam niyo po kung bakit? Ito pong mga awitin na to ay hindi lamang po sinabi namin na gawa nga ako ng kanta para meron akong original song. Wala pong ganon. Lahat po ng mga awitin, tanungin nyo ang mga composer. Lahat po ng mga awitin ay bigay ng Diyos sa kanila. Ito po kasi ay naranasan ng bawat isa. This is not out of your parang hobby lang or bunga ito ng wisdom mo dahil magaling kang maggawa ng mga sulat-sulat. Hindi po. Ang lahat po ng awitin dito ay ibinigay ng Diyos base sa experience mo, sa sitwasyon mo, sa naranasan mo together with the Lord. Kaya talagang tinitreasure po namin ito, tinitreasure nating lahat dahil may kinalaman sa buhay natin. May kinalaman sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya po every time, na-experience nyo na po ba yan? Na every time na aawitin mo ito, naiiyak ka? Bakit? Hindi dahil po madrama ka. Kasi kahit madrama ka, hindi mo naman pwedeng ilabas lagi yan luha na yan eh. Bakit po naiiyak ka? Dahil alam mo na may kinalaman ito sa pangyayari sa buhay mo na tinulungan ka ng Diyos. Kaya yung pusong punong-puno ng pasasalamat, automatic po naluluha ka sa sobrang kagalakan at pasasalamat. Grateful heart po kasi, dun lumalabas yun eh. Punong-puno ng pasasalamat ang puso, kaya ka naiiyak kasi walang makakagawa niyan sa buhay mo kung hindi ang Diyos. Ayan. Sister G, ang ganda naman ng bahay mo, sis. After COVID, dadalaw kami. Ay, yes po. You are all welcome. Actually, kahit COVID ngayon, you are welcome. Pag pumunta kayo dito, makikita niyo po ang iba-ibang mga bahay ko. Thank you, Lord, mga kapatid, ha? Sabi ni Sister Rose Iwata, best resort ng Comfy yan. Tama. Okay. Bakit puro background ng comment niyo? Parang, sige, ito na lang ang maganda. Puro background, okay. Mamaya po, after ng Good Morning Jesus, mag-swimming kami dito. Pwede naman, mga kapatid. May tubig na kami. Okay? Sabi ni Sister Connie, tama, Sister Ria, totoo po, kasi nakita ko po si Sister Angel sa pinakamalungkot na araw nung nakasama po siya sa streamline dati. Kaya po, hinahayaan namin siya. Si Sister Angel Rosilio, na sinasabi po dito ni Sister Connie, ay palagi ko 80 plus na si Sister Angel, no? Rosilio, o asawa ni Tatay Piping, mga may edad na nga po ito. Sabi nga ni Sister Connie, totoo yun na kaya hinahayaan na lang daw po nila kasi dun po sila masaya. Napansin niyo po ba, yung mga seniors sa bahay natin, pagka nasa bahay lang, sabi nung iba, pag nasa bahay yan, kala mo, sakitin, hinang-hina. Pero nung sinama raw sa outreach, sabi nung isa, aba, ina, ano nangyari sa'yo? Bakit ang lakas-lakas mo? Akala ko ba masakit yung ganito mo? Pero pag nasa outreach, nawawala po daw lahat. Okay.
Sabi ni Sister Fritz, yes, we miss you all. Sister Ree, kahit everyday namin kayo watch, nami-miss niyo pa rin kami. Oh. Kapag nandiyan si Sister Fritz, oh. Makakasama ka namin, kapatid, sa Friday. Ano? Okay. Aha. Salamat po at na-enjoy nyo naman yung aming live streaming. Okay, may inaabot lang sa akin si Minister Arnold. Sabi ni Brother June Vertusio, all glory belongs to our Lord. Congratulations to all Comfy family there at our worship center, especially to our production staff. Ang galing talaga. Now, Pete is off the air. Comfy channel is the replacement. Patuloy ang improvement. Beep! Baka ma-censored. Beep! Kaya pinipip ko. Thank you, Lord. Alam niyo po, sa totoo lang, everyday yung broadcast, nakakatawa nga kami. Kami po yung magkakasama araw-araw. Pero pagka yung broadcast, kami rin po ang nagtatawanan at masaya kami dito, mga kapatid. Dahil madami kami eh. Kaya thank you, Lord. Sabi ni Sister Rose Enriquez na nasa Singapore, na nawala. Binabasa ko, nawala. Totoo po, Sister Ria, damang-dama po ang Holy Spirit na kumikilos. Okay. Mag-75 pa lang pala. Nanay Angel, sorry. 75 pala si Nanay Angel. Okay. Ang ganda ng episode ng Throwback Now. Salamat po. Thank you po kay Sister Beth Evangelista for watching. Sabi po ni Sister Rita Manggao. Sunod niyan, meron ng Breakfast with Jesus. Good idea. Kaka, pag nagpunta ka dito, dala ka breakfast. Gawin nating katuparan yung iyong vision yan. Magandang vision yan. Agree ba kayo, mga kapatid? Narinig mo, Kaka? Breakfast for 80 people. Oh, di ba? Pag idea mo, provide mo. Di ba? Baka tumigil na si Kaka ng kaka-comment. Baka tumigil na si Kaka sa kaka-comment. Okay? Sister Glo, yes po. Free entrance po sa resort ko. Lahat ng Comfy member, free entrance po yan. Punta po kayo. Sabi ni Sister Weng, most of our songs po ay scriptures sa Bible. Okay? Mas madaling memorize at madaling maalala pag nasa sitwasyon na. Totoo yan. Kasi nangyari sa buhay. Masaya man o sa trials. Nagpapaalala sa pamamagitan ng mga awitin natin. Okay? Okay. Ngayon naman po, huli na ba natin to? For our last song, antayin niyo po, mga kapatid. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Sa Iyong Trono was originally composed by Jojo, Father Jojo, way back 98 doon sa San Pablo. Tapos binigay niya sa akin para ibigay sa mami. Sa akin niya pina-interpret yung kanta para ibigay ko sa mami. At that time, kinanta ko na yun doon sa isang concert dito sa Manila. Nagustuhan ng mami, sabi niya, ipapa-CD nga doon niya. Pero after ilang years, hindi naman natuloy. Tapos ngayon na lang natuloy. God's will na may labas na siya sa CD. And all glory and thanks to God. Aking buhay, Panginoon, alay. Karangalan, kalakasan, taglay.
nilikha mo mula aking buhay, Panginoong alay. Karangalan, kalakasan, taglay. Kunin mo, Diyos, gamitin mo, Jesus, pagkat ito'y nilikha mong mula sa iyong trono. Pangalan mo'y sasambahin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko sa iyong trono. Papurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko. Nilikha mo ang lahat sa langit at sa lupa. Buhay na tinataglay, sa akin ay iyong bigay. Sa iyong trono, pangalan mo'y sasambahin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko sa iyong trono. Ang buhay ko'y alay sa iyo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko sa iyong trono. Pangalan mo'y sasambahin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko sa iyong trono. Ang buhay ko'y alay sa iyo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko. O Jesus. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan. Ayan. Thank you Lord po sa pagsama sa amin sa araw na ito. Happy birthday, Sister Bebot Perez! Ayan. Salamat po, mga kapatid. Yung mga throwback, may part 2 pa po ito. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Ito po ay gagawin natin habang lockdown. Ayan, yung mga throwback kasi natin, yung ating album, yung ating mga album launching. Ito po ay pag-alala sa ilang taon na ba tayo na sinusustain ng Diyos, 'di ba? Napakatagal na panahon na po. Ito po ay a way of telling the Lord that we are so grateful, Lord, for what you did para sa aming lahat. Kaya po mga kapatid, salamat po sa araw na ito, sa pagsama niyo po sa amin sa ating Throwback Thursday. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Thank you, Lord.
nagbabago kailan pa man. Magpasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at pagpagkailanman, di siya nagbabago